Welcome back to Kwentong Ahin. This is your Kuya Eddie again, back for another kwentuhan. Okay, so simulan natin ang kwentuhang ito sa tanong: natry nyo na bang sumama nga sa mga field trip sa school? Well, kahit ano pa yan, field trip sa mall, tapos manonood ng sine, sa mga beach, sa mga bundok, sa mga amusement parks, o kung saan man nga yan, ay i-share nyo naman sa ating comment section niya ang inyong mga experiences. Well, hindi na ako nagtataka na talagang marami nga sa inyo ang mag-comment kasi nga ang dami talagang mahilig nga sa mga field trip noong tayo'y nag-aaral pa. Well, good for us kung na-enjoy natin ang ating mga lakwatsa with our schoolmates na wala ngang nangyayaring aberya. Hindi nga tulad ng nangyari sa mga pag-uusapan natin ngayon. Well, alam kong excited na kayo, pero syempre, bago naman ang lahat ay pakilike naman po ang ating video at mag-subscribe na nga kayo para lagi kayo updated sa mga bago nating kwentuhan. Kung tayo nung sumama tayo sa field trip ay pagkain o souvenir ang pasalubong natin, iba naman ang naiuwi nga ng ilan sa mga estudyante sa Bosnia matapos nga ang kanilang 5-day field trip. Buntis na nga nang umuwi ang 7 sa 28 na mga babaeng estudyante sa Bosnia matapos nga ang 5 araw nilang field trip sa Kapitolyo ng kanilang bansa. Ayon nga sa mga teachers, namalagi sila ng 5 days sa capital city ng kanilang bansa para nga raw bisitahin yung iba't ibang mga museum at historic sites. Wala di umano silang ideya paano nasalisihan ang kanilang mga estudyante. Dahil nga sa lintik na paliwanag na yan, kaya naman galit nga yung mga magulang ng mga batang umuwi. Sinisisi nila yung mga teachers nga na sumama dahil hindi di umano nga nila binantayan yung mga bata. And take note, 13 to 14 years old lamang yung mga estudyanteng tinutukoy natin dito. So, I think it's normal na maghanap talaga ng accountability yung mga parents nila. Pero may isang health officer sa kanilang bansa ang nagtanggol nga sa mga guro at sinabing kasalanan di umano ng mga magulang nga yung nangyari dahil hindi nila binili ng kanilang mga anak at hindi nga pinangaralan tungkol sa yun nga yung salisihan. Well, isa di umano nga itong parental neglect ayon dun sa health officer. And well, up to this day nga ay wala pa ring malinaw nga na salaysay paano sumalisi o nasalisihan nga ang 7 bata habang sila ay nasa kanilang field trip. Field trip sa bundok or hiking nga in short. Wow, talagang exciting yan, pero kung tulad nga nito yung teacher mo mag-isip-isip ka muna. Noong 2004, isang teacher ang sinisisi sa isang trahedya na muntik na ngang nangyari sa 39 na mga estudyante. Buti na lang at may rescue team na kaagad nga na nakahanap sa kanila. Umaga di umano nga nang umakyat sa isang Scottish mountain ang 39 na mga estudyante kasama nga ang kanilang guro. Well, sa kasamang palad, naligaw yung buong klase sa bundok dahil yung kanilang teacher pala ay hindi naman pala kabisado yung daan at wala rin di umanong dalang kompas at iba pang equipments nga na makatutulong sa kanila. Ang malala pa noon ay nasa negative 7 degrees Celsius ang temperatura at hindi nga nakaredy yung mga estudyante. Buti na lang talaga at may nakatawag nga sa kanila sa isang emergency hotline. Pasado alas 7 na nga ng gabi nang ma-rescue nga ang klase na muntik nang manigas sa tuktok ng nagyeyelong bundok. Ayon nga sa mga rescuers, nasa 2,500 feet ang taas ng kinaroroonan ng klase nung sila nga ay na-rescue. Well, luckily ay nakauwi naman silang lahat ng ligtas. Well, I just wonder kung meron kayang consequence nga na nakuha yung teacher matapos niya ngang muntik ipahamak yung kanyang buong klase. At syempre, ang isa nga sa pinakamalungkot at masaklap na trahedya na nangyari sa isang field trip, ang sinapit nga ng 7 estudyante sa Bulacan na binawian ng buhay matapos nga ang kanilang field trip. Ng ika-7 estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa may San Miguel, Bulacan. Nasa second day na di umano ng field trip nga yung mga estudyante sa biak na bato para sa kanilang academic requirement nang mangyari nga ang isang insidente. Nahuli nga ng malakas na ragasan ng tubig sa ilog yung mga estudyante na naging dahilan niya para sila ay malunod. Bigla di umanong tumaas nga ang tubig sa Madlum River habang nagpipicture yung mga estudyante sa naturang lugar. Kumbaga
Kumbaga nagulat nga sila dahil hindi naman nga nila inaasahan ang pangyayari, kaya nga marami sa kanila ang hindi na nakaligtas. Naalis naman ang ilang opisyal nga ng paaralan matapos ang nangyaring trahedyang ito due to gross neglect of duty. Malungkot na balita ang umalingaw-ngaw naman sa Peter Hobart Elementary School matapos ngang masawi ang 2 estudyante sa kanilang paaralan matapos ngang isang field trip. Tonight, family and friends are in mourning after an exhausting and dangerous search for 2 young boys comes to an end. Isang 10 years old at isang 9 years old na estudyante ang naging biktima ng isang di inaasahang landslide nga sa lugar na kanilang sanang pag-field tripan. Well, ayon nga sa report, nasa riverbank sila ng Mississippi River nang gumuho nga ang ilang bahagi ng cliff malapit sa lugar na naging dahilan nga para matabunan ang 4 na estudyante. Well, 2 nga sa kanila ang binawian nga ng buhay, samantalang nagtamo naman ng injury yung 2 pa. Lahat nga sila ay pawang mga 4th graders lamang at nagsisimula pa lamang tuklasin ang buhay na meron sila. Kaya nga ganun na lang talaga nga yung pighati ng kanilang mga naulila. Well, itinuturo namang dahilan nga ng landslide ang malakas na buhos ng ulan bago nga ang nasabing field trip. Sunod naman sa listahan nating ito ang malagim nga na sinapit ng isang guro at 6 na estudyante. Ito ang patay at may 30 sugatan sa salpukan ng truck at bus sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. 31 ng mga estudyante at 2 guro mula nga sa Marinduque ang pumunta sa Baguio City para nga sa kanilang field trip. Ang kanilang pamamalagi nga sa lugar bago ang isang di nga inaasahang pangyayari bandang alas 10:30 ng gabi habang sila nga ay pauwi na. Take note, pauwi na sana sila. Binabagtas di umano ng kanilang bus noon ang zigzag road sa Tuba, Benguet nang mangyari nga ang malagim na aksidente. 6 sa mga estudyante at 1 guro ang pumanaw nga dahil sa trahedyang ito. Ayon nga sa mga investigators, faulty brakes ang kanilang hinihinalang dahilan bakit nangyari nga yung trahedya. Umakit na sa 15 ang bilang ng mga namatay sa pagsalpok ng tourist bus sa isang poste sa Tanay Rizal. Sigurado naman ako na nabalitaan nyo rin ang malagim na trahedya na yan na sinapit niya ng mga estudyante na pupunta sana sa kanilang research field trip sa Tanay Rizal. 9 na bus nga yung sabay-sabay na bumiyahe papuntang Tanay Rizal para nga ihatid yung mga estudyante para sa kanilang field and camping. Ayon sa isang pulis nga ng Tanay Police Station, nawalan di umano ng preno ang driver kaya ibinangga ang bus sa poste. Sa lakas nga ng impact nito halos maalis ang bubong ng naturang bus. 13 naman ng mga estudyante ang nasawi sa insidente kasama na nga rin yung driver na pumanaw nga sa ospital. And so, well, again, kung nagustuhan nyo yung video natin ay syempre pakilike naman po at mag-subscribe na rin kayo para updated yung lagi sa mga susunod pa nating kwentuhan. At kung gusto ninyong mag-suggest nga para sa susunod nating topic ay gamitin lamang po ninyo ang ating comment section. Huwag kayong mahihiya. At syempre ay hindi natin kalilimutan nga na batiin dito yung mga kapatid natin na nakasama natin sa nakaraan nating mga kwentuhan. Isang malaking pasasalamat po at pagbati sa inyong lahat. At muli ay ako nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.